Naging dahilan ng trabaho ni Gab Celestine Verunda bilang sales agent at ang status niya bilang college student para itago niya ang tunay niyang pagkatao. Nagtatrabaho siya bilang isang escort girl para sa iba't ibang bilyonaryo na bumibisita sa Casino Royal upang tustusan ang kanyang sarili at ang kanyang mga luho. Hanggang saan kaya siya dadalhin ng kanyang ambisyon kung unti-unti siyang nalulunod sa impyerno? May lalaki pa kayang papasok sa buhay niya na tunay na magmamahal sa kanya at hindi lang sa katawan niya interesado? Isang maulan na gabi, walang pakialam si Gab sa lamig na paborito niyang milk tea. Nandito siya ngayon sa kantinang university since tapos na ang last subject niya. Uuwi na sana siya, pero naging daily routine na niya ang pagpunta dito. Habang hinihigop ng paunti-unti ang kanyang milk tea, ay nakatingin lamang siya sa lalaking mahal niya. Ang unang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso niya na kahit nalihim niya itong minamahal ay masaya siya. Buong tiwala siya sa sarili, ngunit pagdating sa lalaking ito ay nawalan siya ng lakas ng loob na lapitan ito at makipagkaibigan. Lalo pat nalaman niya kung gaano siya kayaman. May magandang background sa pamilya at isang ama na bilyonaryo. Bigla siyang nawalan ng lakas dahil kumpara sa kanya, isa lamang siyang kawawang daga na kumakapit sa patalim para mabuhay. Kung lalapitan siya nito at kakausapin, tiyak na malalaman nito kung ano ang totoong trabaho nito dahil hindi lang sa simpleng pag-uusap magtatapos ang lahat. Araw-araw sila mag-uusap at mabubuksan ang mga sikretong matagal na niyang tinatago. Mas gugustuhin niyang makita siya mula sa malayo tulad ngayon kaysa makilala siya ng lubusan at maging dahilan upang tuluyan siyang maanod. Noong una, hindi issue sa kanya ang trabaho niya. Hindi masama ang pagiging sales agent at college student dahil malinaw ang kanyang ambisyon sa buhay. Ngunit ang pagiging isang escort girl para sa mga mayamang may asawang lalaki ay nagbigay sa kanya ng higit na pag-aalala at ngayon ay muli niya nakita ang mukha ng lalaking pinapangarap niya. Matangos ang ilong nito at kulot ang buhok na gusto niyang haplusin. Kulay amber ang kanyang mga mata na tugma sa kanyang kulot na pilik mata. Kahit saang anggulo tingnan, bagay silang dalawa sa isa't isa. Maganda siya. Matangos ang ilong at fit ang katawan at sexy na tugma sa mahahabang legs. Pero isipin mo, karapat dapat siya magkaroon ng matinong babae na mamahalin. Dahil kahit anong mamahaling sabon ang gamitin niya at kung gaano karaming tubig ang kailangan niyang paliguan, hindi maaalis ang dumi sa kanyang pagkatao. Kahit may hinanakit at paghihinayang, mahal niya kung ano man ang meron siya ngayon. Dahil para sa kanya, ang pera ay mahalaga sa anumang bagay na makabuluhan sa mundo. Dahil sa tingin niya, hinding-hindi gusto ng lalaking ito ang isang katulad niya. Halos perpekto siyang tingnan at nalaman din niya na isa rin pala siyang pantasya ng mga babae sa universidad. Kung lumakad siya sa paligid ng sulok sa grupo ng mga batang babae, kahit na ang mga nasa adulting stage, o sapat na gulang upang mahawakan ang kanilang mga damdamin, ay hindi mapigilan ang mga ito sa pagsigaw. Bumilis ang tibok ng puso niya na marinig ang matamis nitong tawa nang magbiro ang kasama nito sa hapag. Nalaman niya na ang pangalan nito ay Davon Rockwell na nakaukit na sa kanyang puso at isipan. Ngunit gaano man siya kalapit ngayon, ang layo niya sa kanyang inaabot. Mapapagaan ang kanyang nadidistress na puso sa tuwing makikita niya ang masarap nitong ngiti. Kahit magsuot siya ng basahan, ay lalabas pa rin ang kanyang kaakit-akit na itsura na mas lalo nitong nagustuhan sa kanya. Malapit nang matapos ang kanyang inumin, ngunit kung saan-saan umaabot ang kanyang isip, gusto niyang alalahanin kung kailan siya nagsimula. Ulila na siya ng buo, wala siyang magulang na nag-aalaga sa kanya. Tanging tiyahin na lamang niya ang pamilya niya, pero umalis siya at namuhay na mag-isa. At nahantong siya sa pakikipagtawaran sa sarili para sa pera. At ngayon, marami na siyang bank account, magarang kotse, at magandang bahay. Nag-aaral siya sa isang kilalang unibersidad na tanging mayayaman lang ang kayang mag-aral. Sa simula ay tiniis niya ang bawat hampas at kagat ng mga lalaking naging suki niya, kahit kinaiinisan niya ito. Ngunit sa huli, nagamit niya ito dahil naging rutina niya ito araw-araw. Titiisin niya ang pagod, walang tulog sa gabi at pananakit ng katawan para lang mabigyan niya ng buhay ang kanyang sarili sa isang iglap. Tumingin siya sa wristwatch niya.
Gabi na, pero wala pang balak tumigil ang ulan. Habang tumatagal, palakas na palakas. Baka may bagyong paparating. At nakita ni Gab na dumarami ang mga estudyanteng pumapasok sa kantin para kumain o magkape kapag umuulan. Mas madalas ang mangyayari ay ang kaklase nila sa gabi at kakaunti lang ang nakaschedule sa umaga. Pero ngayon lang siya pumasok sa universidad sa gabi dahil kadalasan ay umaga pa ang pasok niya. Tutal, nagtatrabaho siya sa gabi. Narinig ni Gab na nag-vibrate ang cellphone niya na nasa loob ng Prada bag niya, kaya kinuha niya ito para tingnan kung sino ang tumatawag sa kanya ngayong gabi na, at napakunot ang noo niya nang makitang hindi nakarehistro ang pangalan ng caller. She put her phone on vibrate mode when she was at university like this dahil ayaw niya maistorbo. Bit-bit ang kanyang Prada bag, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kantin. Uuwi siya kahit malakas ang ulan dahil kung maghihintay siya ay aabutan siya ng umaga. Pero bago pa man siya makalabas ng gate ay narinig niyang nag-vibrate ulit ang phone niya. Kaya napahinto siya saglit para sagutin ang tawag na iyon. Nang pinindot niya ang answer button, narinig niya ang mahinang musika sa kabilang linya. "Sino to?" tanong ni Gab. "I need you tonight, sweetheart." Sagot ng lalaki na hindi pamilyar sa kanya ang boses. "Sa dinami-dami ng lalaking nakasama mo, may naalala ka pa ba sa kanila?" Naputol ang isip niya dahilan para mapangiwi siya. "Sasagot ka ba? O ibababa ko na to?" Iritadong sabi niya. Kapag gusto na niyang umuwi dahil tinatawag siya ng kanyang higaan, saka siya tatawag na para bang wala itong planong magpakilala sa kanya. Narinig na lamang niya itong tumawa sa kabilang linya. "Hindi ko sasabihin kung sino ko. Hihintayin ko na lang na maalala mo ko." Sagot niya sa malambing na boses. Nagsimulang mainis si Gab. Wala siya sa tamang mood para patulan ang lalaking ito, kaya ibababa na niya ang tawag na magsalita ito. "Kailan mo ba na-enjoy ang karangyaan ng buhay? Tapos kinalimutan mo na ako. Ako ang unang nag-alis sa'yo sa putik na isinaboy mo." Galit niyang sabi. Saka naisip ni Gab si Mr. Solomon Amorsolo, isang matandang bilyonaryo na ang asawa ay isang doktor. Ito ang naging unang customer niya na nagbigay sa kanya ng condo unit na tinitirhan niya ngayon. Nawala siya bigla sa hindi niya malamang dahilan, pero naisip niya na baka malaman ng asawa niya ang bisyo ng asawa niya at binabantaan ang bawat kilos niya at hindi na siya pumunta sa Casino Royale. Mas mabuti na rin na malayo siya sa iskandalo at madawit ang kanyang pangalan at maging mitsa ng kanyang kahihiyan. Hanggat maiiwasan niya na malaman ng ibang tao ay itatago niya ito. Pero mas nagalit siya sa lalaking ito na para bang kung hindi niya ito bibigyan ng maraming pera, hindi siya magiging ganito sa buhay. Alam niyang ang bawat pera na natatanggap niya mula sa kanya ay meron ding kaakibat na serbisyo sa kanyang bahagi. Ang sakit ng katawan niya at ang kawalan niya ng tulog sa gabi. Kaya nagtaka siya kung bakit siya tumawag ngayon. "Ano bang kailangan mo? Ang serbisyo ko sa iyo ay matagal na." Sagot ni Gab. "Marami akong pera, kaya pati kaluluwa mo ay mabibili. Magkita tayo ngayon sa lugar na pinupuntahan natin dati. At ayokong ma-reject." Sagot niya sa maanghang na tono. "Hindi ako kumukuha ng mga customer ngayon dahil nasa university ako at wala kami sa casino." Sagot ni Gab. "Whatever. You'll go if you don't want me to reveal your secret." Sagot niya sa kaibinaba ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Gab Celestine. Naninikip ang kanyang kalooban dahil kay G. Solomon Amorsolo. Blackmailer! Nagpatuloy lang siya sa paglabas ng gate at kahit anong lakas ng ulan na nagbabad sa buong katawan niya, nangingibabaw ang init ng ulo niya dahil sa kanya. Nasa kotse niya si Gab pauwi sa kondo niya. Mabagal ang pagmamaneho niya dahil madulas ang daan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Napakasama ng panahon dahil marami siyang nadaanan na sasakyan na huminto sa gilid. Nanginginig ang mga tao dahil sa lamig, dahil nabasa sila ng ulan. Namimili ang mga tao na nakalimutang magdala ng payong, kaya hindi kaagad nakauwi. Dahil sa walang tigil na vibration ng phone niya. Hindi niya alam kung kailan titigil ang matandang iyon sa paninira sa gabi niya. She finished by saying that she is in university now, so she is not accepting customers, but he is too stubborn to understand what she said. Minsan sa sobrang pagod nito at gusto na nitong matulog, ay naiisip niya
na hindi ito dapat pumasok sa trabaho nang sa ganon ay para hindi magulo ang buhay nito. Ngunit wala siyang choice dahil sa ganoong klase ng trabaho ay nabubuhay ito at madaling kumita ng pera. Sa sobrang pag-iisip niya ay hindi niya namalayan na muntik na pala siyang makabunggo nang hindi niya makita kung sino iyon dahil bigla itong tumawid sa kanyang landas. Buti na lamang at huminto kaagad siya at nagpreno ng sasakyan niya. Kinakabahan si Gab na lumabas at hindi alintana ang malakas na ulan na nagbabad sa kanyang buong katawan at mas inisip niya ang batang nakahiga malapit sa harapan ng kanyang sasakyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at nakita niyang nakahandusay ang bata na tila walang buhay na tinatapakan ng malakas na ulan. Kaya ang ginawa niya ay mabilis niyang inihiga ang bata at nakita niyang walang galo sa katawan nito. Kaya alam ni Gab na hindi niya ito sinaktan. Ngunit ang pinagtataka niya ay kung bakit ito nahimatay. Kaya dali-dali niya itong binuhat at isinakay sa kanyang sasakyan at pakiramdam niya ay hindi na gaanong mabigat ang kargang bata. Siguro, naisip niyang ilang buwan na itong hindi kumakain. Matapos lagyan ng seatbelt ni Gab ang bata na tinatansya niyang nasa 12 taong gulang, alam niya na naging mahirap ang buhay nito dahil sa payat nitong katawan. Agad niyang pinaandar ang sasakyan dahil sa takot dahil madilim ang kinaroroonan nila. Kaya bago pa siya maharangan ng mga estranghero ay pinaharurot na niya ang sasakyan. Plano niyang dalhin ang bata sa hospital para malaman niya kung kumusta na ito. Habang nagmamaneho si Gab ay panay ang sulyap niya sa katabi niyang lalaki. Kung humihinga pa ba ito o hindi na. Nasa isip niya na kapag iniwan siya doon ay baka tuluyan na itong mamatay. Kaya kahit pagod na pagod siya at pakiramdam niya ay malapit nang ipikit ang mga mata dahil sa antok, ay pinilit niyang manatiling gising pa rin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Gab sa nasabing hospital. Hindi niya alam kung pribado o pampubliko ang puwang na pinuntahan niya dahil hindi masyadong malaki ang nasabing espasyo. Nagmamadaling lumabas si Gab at agad na binuksan ang kabilang pinto para buhatin ang bata sa loob. Nang malapit na siya sa nurse station, napatingin ang lahat sa kanya, pati na ang mga patient watchers. Hindi niya maintindihan kung sino ang tinitingnan ng mga ito. Siya ba na basang-basa sa buong katawan o ang batang dinadala niya na wala pang malay? Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang nurse na lalaki at kinuha ang bata at muling pumasok sa silid. Kaya napasandal na lamang si Gab sa pader at napahinga ng malalim. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod ng buong katawan niya sa sobrang basa ng ulan. Napailing na lamang siya habang iniisip na gumagaan ang pakiramdam niya kung hindi siya lalagnatin bukas. Dahil kung gagawin niya ito, hindi siya makakapagtrabaho. Bukas ay magbebenta pa siya ng 2 condo units. Kung maibebenta niya ang mga ito sa loob lamang ng isang araw, makakakuha siya ng malaking komisyon. Kung wala, mahihirapan siyang magbenta dahil marami silang mga ahente. Kaya minsan, naiinip na lamang siya at naiinis lang dahil hindi biro ang mag-usap ng isang oras at sa huli ay hindi sila bibili. Kaya ang mabisang paraan na magagawa niya, ito ay ang paggamit ng kanyang kagandahan. Higit pa, karamihan sa kanilang mga customers ay mga matatandang mayaman na nag-uumapaw sa pagnanasa sa kanilang mga katawan. Kahit na aminin nila na kahit nakatayo sa sariling mga paa ay mahirap gawin. Kahit nakapikit si Gab ay ramdam na ramdam niya ang matatalim na mata ng mga taong dumadaan at wala siyang pakialam kung titingnan siya ng mga ito magdamag. Inayos niya ang sarili habang hinihintay ang resulta at test sa bata. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. 10:00 na ng gabi at para siyang hinihila ng tulog kaysa gutom. Hindi siya nakaramdam ng gutom dahil nasa diet stage siya para mapanatiling maliit at maayos ang katawan. 1 o 2 piraso lang ng tinapay o isang pinakuloang itlog ay ayos na sa kanya. Hindi siya makakaramdam ng gutom dahil uminom siya ng milk tea para sa kanyang katawan. Dahil maganda ang kinikita niya, lahat ng gusto niyang bilhin para sa kanyang sarili ay nagagawa niya. Gaano man ito kalaki at kamahal. Naramdaman ni Gab ang isang mabangong jacket na nakalagay sa likod niya nang tingnan niya ito. Kaya nga kayong mga babae nakakapagsalita. Dahil hindi niyo tinitingnan ang inyong mga sarili kung ano ang mali bago pumasok sa pampublikong lugar. Sabi ng isang lalaki na halatang inis ang boses. Pero ramdam ni Gab ang init ng hininga nito malapit sa kaliwang tenga nito.
Bigla siyang nakaramdam ng pagkabaliw dahil sa amoy ng lalaking katabi niya at sa contact ng kanilang mga katawan na parang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam sa isang lalaki na para bang dinadala siya sa paraiso. Iba't ibang lalaki na ang nakasama niya at umabot na sila sa puntong natikman na nila ang isa't isa. Ngunit hindi niya naramdaman ang ganito na para bang nawalan siya ng tamang pag-iisip, na para bang na roller coaster ang emotion. Pawis na pawis siya at curious na curious siya kung sino at ano ang itsura ng lalaking nagbigay sa kanya ng jacket para takpan siya sa ilalim. Ngayon lang niya naramdaman na may lalaki nag-aalala sa kanya kahit hindi naman sila magkakilala. Dahil ang lahat ng kanyang customer ay ang habol lamang ay ang kanyang katawan at sa kanya magandang serbisyo. Anong inaasahan mo? Kung hindi ka lang naging ambisyosa, hindi magiging ganoon ang buhay mo. Sermon ng kanyang isip. Kaya naman bago pa makatalikod si Gab, ay naramdaman niyang nawala ang init sa pagkakahawak ng lalaki sa balikat niya. Ang tanging natitira ay ang kanyang itim na jacket. Luminga-linga siya sa paligid na umaasang baka masilip man lang niyang itsura ng lalaking iyon, ngunit wala siyang mahanap. Ang tanging nakikita niya ay ang mga matandang pasyente na sapilitang pinapakain ng mga nagbabantay. Napailing na lamang si Gab dahil nakaramdam siya ng panghihinayang. Bakit ang dami pa niyang iniisip? Kung lumingon siya kaagad, tiyak na makikita niya ito. Minsan nagiging tanga siya kapag may nangyayari sa kanya na hindi niya inaasahan. Kaya ang tanging nagawa na lamang niya ay kuskusin ang kanyang balikat kung saan ito hinawakan ng lalaki kanina at inamoy-amoy. Napangiti si Gab sa isip. Kung hindi niya ito pipigilan ay talagang mababaliw siya. Kaya't bago siya abutan ng umaga, pumunta siya sa silid kung saan dinala ang bata. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa kanyang harapan at lumabas ang lalaking nurse kanina. Ikaw ba yung nanay ng pasyente? Tanong niya. Napakagatlabi si Gab Celestine. Sa kagandahan niya, napagkamalan siyang nanganak. Kumusta siya? Tanong niya. Hindi na lang niya sinagot ang tanong ng lalaking nurse dahil nasaktan ang kanyang ego. Napakarami niyang nilagay sa kanyang mukha at masyadong mahal ang presyo na para lang siyang nagkaanak. Talaga? Marami ka nang nakasamang lalaki sa buhay mo. Magugulat ka pa ba kung tingnan ka nila ng sobrang gamit at nanganak ng alas 5? Sabi ng isip niya na ikinangisi niya sa inis. Kung iba ang magsasabi, for sure, matagal na siyang nakahiga sa paanan niya. Kaya nag-aagaw ang isip niya. Tahimik lamang si Gab at hinihintay ang sagot ng lalaking nurse. Okay naman siya. Siya gutom at pagod ang dahilan kung bakit siya nahimatay. Sagot niya. Kaya naman gumaan ang loob ni Gab na hindi niya ito nasagasaan. Pero ang iniisip niya ngayon ay kung ano ang gagawin niya sa bata. Hindi naman niya ito madadala sa kondo niya dahil marami siyang ginagawa at hindi niya ito maaasikaso at saka hindi alam ng bata kung ano man ang trabaho niya. Ngunit hindi rin niya alam kung sino ang kanyang pamilya. Salamat. Ngumiti lang sa kanya ang lalaki at saka nagpaalam na aalis na. Kaya dahan-dahang itinulak ni Gab ang pinto at pumasok. Nakita niyang nakaupo na ang bata habang kumakain ng kanin at ulam. Akala niya ay may libreng pagkain ng mga lugar na ito. Hindi siya nakabisita kahit isang beses sa hospital hanggang ngayon. Kaya hindi niya alam at lalong hindi siya nagkasakit dahil walang mag-aalaga sa kanya kung magkakatrangkaso siya. Napatigil sa pagkain ng bata na magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti siya ng napakatamis. Kaya nawala ang dalawang mata niya at nakita niya may dalawang tudling sa magkabila ang pisngi nito. Ngayon lang napagmasdan ng mabuti ni Gab ang itsura ng bata. Siya ay may kulot na buhok at isang light skin tone. Kung tumaba man siya ng konti, mas liliwanag pa ang kanyang kagandahan. Salamat ho, ma'am. Kung hindi ka po dumaan para tulungan ako. Nampatay na ho ako sa gutom sa dilim sa kalsada na iyon. Sabi niya. Naawa si Gab sa sinabi ng bata. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya, kung ngingiti ba siya o iiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga magulang na gusto magkaanak, ngunit walang planong bigyan sila ng magandang buhay. Umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang manipis niya mga kamay. Wala yon. Akala ko ay nabangga kita kasi bigla kang tumawid. Ano bang ginagawa mo sa ulan?
Tanong ni Gab. Nakita niya kung paano tumulo ang luha ng bata. Naghahanap po ako ng makakain. Malayo-layo ang nilakad ko mula sa bahay namin. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Pababa na ako ng syudad. Pero wala ho akong makain, kaya nahimatay ho ako. Buti na lang ho'y naisipan yung dalhin ako dito sa hospital. Kung hindi ho, mamamatay na ho ako. Malungkot na sagot ng bata. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Gab. Matagal na ho silang wala. Namatay sila sa sakit na hindi malang nagamot dahil sa hirap ng buhay. Sa kawalan nila, naiwan ho ako mag-isa dahil nag-iisa akong anak. Pinapasok ako ng tita ko na pinsan ng nanay ko. Sa umpisa ho ay maganda ang pakikitungo nila sa akin. Pero sa huli, hindi na ho nila ako pinapakain. Kahit gutom na ako. Parang pinapatay nila ako sa pagtatrabaho. Naantig ang puso ni Gab sa sinabi ng batang ito. Hindi niya lubos maisip kung gaano kapagod ang isang maliit na katawan matapos hindi man lamang pakainin. Ang ilang mga tao ay helpless pagdating sa pagpapagamot kahit isang kapamilya. Ano bang plano mo ngayon? Babalik ka ba sa tita mo? Tanong ni Gab. Ngumiti na mapait ang bata. Hindi na po ako makakabalik doon dahil tumakas po ako, ma'am. Maghahanap lang po ako ng trabaho dito sa syudad. Sagot ng bata sabay hinga ng malalim. Walang tatanggap sa iyo dito sa syudad. Bawal ang minor de edad. Sabi ni Gab. Nakita ni Gab kung paano namutla ang manipis niyang mukha. Sa edad na ito, mapupunta sa social welfare kung walang mga magulang na mag-aangkin ng mga batang ganito o di kaya sa mga ampunan. Anong gagawin ko ngayon? Mabagal niyang sabi, pero tama ang narinig niya. Bumalik ka na lamang sa tita mo. I'm sure hinahanap ka na nila ngayong nalaman nilang tumakas ka. Pamilya mo sila, kaya dapat umuwi ka na sa kanila. Hindi mo alam ang buhay dito sa syudad. Napakagulo at baka mapunta ka sa masasamang tao. Hindi naman sa tinatakot kita. Kung hindi ay kadalasan ang mga batang tulad mo ay kinikidnap at pinapatay. Sagot ni Gab. Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Mas gugustuhin ko pang gumala kaysa doon tumira. Sagot ng bata. Okay. Habang wala ka pang matitirhan, iiwan na kita dito. Kailangan ko nang umuwi at magpahinga. Kita mo naman basang-basa ako sa ulan at hindi pa ako nakakapagbihis. Sagot ni Gab. Hindi niya nakitang tumango ang bata sa sinabi niya. Mas naramdaman niyang gusto na siya nitong pigilan base sa mga tingin nito sa kanya. Pero kahit ayaw niyang iwan ang puso niya dito, wala na siyang magagawa pa. May naiwan pa siyang pamilya. Baka kapag nalaman nilang may kasama itong batang lalaki, ay kasuhan siya ng kidnapping na hindi niya papayagang mangyari. Inamin niya na hindi secure ang buhay na meron siya kahit na sabihin niya marami siyang pera. Hindi na siya nito nilingon pa hanggang sa lumabas siya ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng hospital at pumasok sa kanyang sasakyan. Pero bago pa niya maisara ang pinto, naramdaman niyang may mabigat na kamay na humawak sa laylayan ng jacket niya. Napatingin siya sa lumuluha ng mga mata ng batang kausap niya ngayon. Huwag mo akong iwan dito, ma'am. Maawa ka ho sa akin. Sasama ako sa iyo pag uwi mo. Nagigilid ang mga luhang sabi ng bata habang nakatingala sa kanya. Hindi pwede, sabi ni Gab sa mataas na boses. Plano niyang takutin ito na huwag magpatuloy sa pagsama sa kanya. Pero nakita niyang sa bawat patak ng luha nito ay parang unti-unting dinudurog ang puso niya. Nadagdag pa ito nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Maawa ka sa akin. Nakikiusap ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung iiwan mo ako mag-isa dito. Sabi ng bata. Walang nagawa si Gab, kundi ang umupo para magpantay ang mukha niya sa bata. Pinunasan niya ang luha niya gamit ang dalawang kamay niya. Lalo siyang kakainin ng konsensya kapag may nangyaring masama sa batang ito. Akala niya ay makakauwi siya mag-isa pagkatapos niyang bayaran ang hospital bill niya, pero hindi pala. At hindi naisip na susundan siya nito at pipigilan sa pagpunta. Tumayo ka na at hindi mo kailangang lumuhod, sabi ni Gab at tinulungan siyang tumayo. Tinulungan niya ito makapasok sa sasakyan at magsuot ng seatbelt. Pagkatapos ay sumakay na rin siya at pinaandar ang sasakyan niya paalis ng hospital. Habang nagmamaneho, ay tahimik lang na nakatingin si Gab sa katabi niyang lalaki na abala rin sa pagtingin sa bawat lugar na madadaanan nila. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Gab.
Dexter ho, sagot ng bata. Tumango lang siya at tahimik na nagmaneho. Makalipas ang ilang oras, nakarating na siya sa condo unit niya. Pinasok niya ang kanyang sasakyan nang bumukas ang gate. Nauna siyang lumabas at pinagbuksan ng pinto si Dexter. Nakita niya kung paano siya namangha nang makita niya ang buong lugar. Nauna siyang pumasok sa loob at umakyat sa hagdanan habang dahan-dahang sinusundan siya ni Dexter sa katahimikan. Hindi naman nagsisisi si Gab na dinala siya dito dahil siya ang klase ng bata na hindi mahilig magtanong kahit nakita sa mga mata nito ang kuryosidad. Binuksan niya ang pinto at niluwagan ito ng konti para makapasok si Dexter at tahimik lamang itong umupo sa sofa. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Gab habang hinuhubad ang heels. Okay lang ho. Nakahinga ho ako ng maluwag ng mapuno ng pagkain ng tiyan ko. At ngayon ay panatag na ang loob ko na malamang nandito ako sa lugar ninyo. Maraming salamat ho, ma'am. Sagot ni Dexter. You're welcome. Maiwan muna kita dito saglit dahil magbibihis ako. Nagpaalam si Gab kay Dexter. Umakyat si Gab sa hagdanan at binuksan ang kwarto niya gamit ang susi. Pagpasok niya sa loob, agad niyang hinubad ang basang damit at tinupi ito ng maliit. At inilagay sa laundry basket niya. Lumingon siya sa jacket at bumalik sa isip niya ang may-ari. Kinuha niya iyon at inamoy-amoy nang makita niya ang hubad niyang katawan sa full length na salamin. Napangiti siya ng mapait. Kahit sa sarili niya ay masasabi niyang napaka-perpekto niya na para bang walang maitatagong amoy. Ngunit kung ang masamang amoy ang lalabas ay tiyak na malalason ang buong pagkatao niya. Humiga siya sa makapal niyang kama para maging komportable siya sa sarili. Wala siyang pakialam kung nakahubad siya. Basta ang alam niya ay pagod na pagod siya buong araw kahit hindi siya tumatanggap ng customer. Ayaw niyang hintayin siya ni Dexter sa ibaba kaya napagpasyahan niyang maghanap ng mga damit sa kanyang aparador at isuot iyon. Mas napili niya ang isang closed-necked na long sleeve at manipis na jeggings. Ayaw niya magsuot ng negligee dahil may kasama na siya sa kondo niya. Lumabas siya ng kanyang silid matapos isabit ang jacket na ibinigay sa kanya ng estranghero sa kanyang aparador. Napatingin siya sa pinto at bumaba ng hagdanan. Nadatna niya si Dexter na tahimik na nakaupo sa sofa na may malinaw na bukas na ekspresyon na ikinatuwa niya dahil alam niyang mas ligtas itong manatili sa bahay nito. Gusto mo bang matulog o kumain muna? Tanong ni Gab. Saan ho yung kusina niyo, ma'am? Nahihiyang sabi ni Dexter habang bahagyang ngumiti. Tinuro niya ang nakasarang pinto sa likod niya at nakita niyang tumayo ito at dahan-dahang itinulak ang pinto papasok sa loob. Hinayaan lamang niya ito. Pumasok muna siya sa guest room para maghanap ng pwedeng isuot ni Dexter. Hindi pwedeng hospital gown ang isusuot niya hanggang bukas. Pagpunta niya sa sala ay bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Dexter. Kakain na po tayo, ma'am, sabi niya. Kahit naguguluhan ay pumasok din si Gab sa kusina at nakita niyang umuusok na sopas na nakahain sa mesa na may kasamang isang mangkok ng kanin at isang brown na isda na maraming sangkap para sa pagsasawsaw. Sa murang edad nito, hindi makapaniwala si Gab na marunong siyang magluto. Malapit siya sa mesa at kumuha ng kutsara at sumandok ng konting sopas at tinikman ito. Namangha si Gab dahil sa sarap ng pinaghalong nilagang manok na ito at maraming gulay. Hindi marunong magluto si Gab. Ang tanging kinakain niya ay mula sa mga mamahaling restaurant sa syudad. Sinadya niyang ilagay ang mga pagkain ito sa kanyang refrigerator dahil kung may oras na bibisita ang mga taong nakakasalamuhan niya sa trabaho, kung siya ay uuwi mula sa trabaho sa gabi, kakain muna sila ng kanyang mga customer bago sila pumunta sa hotel. Kanina sa university ay kumain lamang siya ng tea at bread to solve her dinner. Pero ngayong nandito na si Dexter, ay tiyak na mas marami siyang pagkain araw-araw. Saan ka natutong magluto? Tanong ni Gab habang tinatanggap ang upo ang binigay sa kanya ni Dexter. Sa sarili ko, kasi kapag hindi ako natutong magluto sa paaralan ko, araw-araw ako masasampal. Nakangiting sagot ni Dexter, pero hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Ramdam ni Gab ang higpit at pait na dinanas ni Dexter sa kamay ng kanyang tiyahin. Nagdadalawang isip man itong paalisin siya rito ay wala siyang magagawa dahil nangingibabaw ang awa niya sa batang ito. Talaga?
Alam mo namang hindi ako marunong magluto ng mga ito. Naging abala ako sa buhay, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magluto ng sarili ko kung may madaling paraan para kainin sila. Sabi ni Gab habang tinatanggap ang plato na binigay ni Dexter sa kanya ng isang mangkok ng kanin. Napangiti si Gab dahil ang simpleng gesture ni Dexter na ginawa nito para sa kanya ay nakakaantig ng puso niya. For sure, magiging mabuting anak ito kung hindi lang nawalan ng buhay ang mga magulang niya. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, di ka na bibili ng pagkain. Dahil ako na magluluto para sa'yo. Para kahit paano, makabawi ako sa mga gandang bagay na ginawa mo para sa akin, ma'am. Hayaan niyo lang ho akong tumira dito sa bahay mo. Napakalaking bagay na ho yun. At bilang pambaya din sa akin pang araw-araw na pagkain, kaya kong linisin ang iyong bahay at labhan ang iyong mga damit kahit hindi mo ako bigyan ng pera. Dito mo lang ako patirahin. Okay lang ho sa akin. Sabi ni Dexter. Napailing si Gab habang nakangiti. You can stay here at home whenever you want. But you don't have to work because my house is always clean. Sagot ni Gab. Bawal sa mga batang ganito ang magtrabaho ng sobra dahil labag ito sa batas. Walang problema kung hindi siya magulo, kaya hahayaan niya itong tumira sa bahay niya kung sakali. Nakikita niyang napakabait ng batang ito, kaya wala siyang dahilan para paalisin ito sa kanyang bahay. Kasi kapag may nangyaring masama sa labas, makukonsensya pa rin siya. Pagkatapos kumain ni Gab, tumingin muna siya kay Dexter. Kumain ka ng marami, tapos magbihis ka. Naghanda ako ng damit para sa'yo sa sofa. Sabi ni Gab at kumuha ng baso at uminom ng tubig. Maraming salamat po, ma'am. Napakaswerte ko po at nakilala ko kayo. Sagot ni Dexter habang kumakagat ng kanyang pagkain. Walang anuman, Dexter. Pinayos here and everything will be okay between the two of us. Tumango siya bilang tugon sa sinabi nito. Kaya umalis muna si Gab sa kusina para pumunta sa sala at umupo. Bago matulog, ay hihintayin niya at ipakita kay Dexter ang silid na kanyang matutulugan. Ngunit makalipas ang isang oras, ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Tahimik ang gabi na magising si Gab. Nakita niyang nakatulog na siya sa sofa at pagtayo niya ay nakita niyang nakatulog din si Dexter malapit sa paa niya. Suot na niya ang damit na inihanda niya kanina. Papunta na siya sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan. Hindi niya maisip kung ano ang kailangan ni Solomon Amorsolo sa kanya. Kaya nang kunin niya ang kanyang telepono sa kanyang bag para tingnan ito, napansin niyang marami na siyang na-miss na tawag mula rito. Tiningnan niya ang kanyang inbox ng mensahe at nalaman na marami pa rin siyang pinadalang mensahe sa kanya. Paulit-ulit niya itong tinatawagan. Ngunit hindi ito sumasagot. Kaya nang buksan niya ito, nakita niyang puro negatibong salita ang nakadirekta sa kanya. Napangiti si Gab sa ideyang nag-iinit na siya at marahil sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito guguluhin dahil hindi na ito interesado sa kanya. Puro trabaho silang dalawa sa bawat aspeto. Kapalit ng pera, pinibigay niya ang kasiyahang ninanais niya. Ang kanyang karaniwang mga pattern ng pakikipag-date ay hindi kinakasangkutan ng mga lalaki may asawa o kinuha. Hindi siya nabaliw o mas nasira ang sarili sa kabila ng katotohanan na nagbago na ang kanyang pagkatao sa punto kung saan ito ngayon. Pag-akyat niya sa kwarto, nagpasya siyang kumuha ng isang kumot para kay Dexter na mahimbing na natutulog. Wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ang maaliwalas nitong mukha na ngayon ay walang pag-aalala habang tinatakpan siya ng kumot. Ang mga bata sa ganitong edad ay nangangailangan pa rin ng wastong pangangalaga ng magulang. Ngunit si Dexter ay kapuspalad dahil ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa. Kahit na hindi niya matiyak ang bukas, hindi siya kailanman makakaramdam ng hindi ka nais-nais o hindi pag-aalaga hanggat nasa pangangalaga niya ito. Kinabukasan, bago sumikat ang araw sa silangan, nagising si Gab. Naligo muna siya at nagbihis ng panlakad. Sa ngayon ay isa na siyang sales agent. Sana ay makapagbenta na siya para makauwi siya ng maaga. Hindi siya full-time na nagtatrabaho dahil kailangan niya magtrabaho sa gabi. Tumingin siya sa wall clock niya at nakita niyang 6:00 pa lamang ng umaga. Kaya sinimula na niyang lagyan ng makeup ang mukha at lotion ang makinis at maputi niyang kutis. Ang huling nilagay niya ay ang lipstick. Pinili niya ang kulay pula
para maakit niya ang magiging customer niya. Isinuot niya ang kanyang 8 inches na high heels at bitbit ang kanyang bagong biling Prada bag saka lumabas ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan habang nakatingin sa paligid. Tahimik ang bahay niya at minsan naiisip din niya maghanap ng tamang tao at bumuo ng sariling pamilya. Pero sa trabahong meron siya, malabong tanggapin siya ng lalaki. Pagdating niya sa sala ay nakita niyang wala na si Dexter. Ang tanging natitira ay ang kumot niyang maayos na nakatupi sa ibabaw ng sofa. Nilingon niya ang buong sala at ang sahig upang tingnan kung nahulog ba ito doon. Ngunit wala siyang nakita, kaya nagpasya siyang pumasok sa kusina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto dahil hindi ito nakalak at nakita niya nakatalikod si Dexter na nakaharap sa kaldero sa gas stove. Nakalagay sa taas ng kusina niya kaya gumamit siya ng bangko para abutin ang lalagyanan ng gas stove. Hindi niya alam ang niluluto ni Dexter dahil tahimik lamang itong naghihiwa ng gulay. Naniwala siyang lagi siyang magluluto ng pagkain para sa kanya kaya hindi niya kailangan bumili sa restaurant. Napasandal si Gab sa hamba ng pintuan habang tahimik na nakatingin lamang kay Dexter. Umiling siya dahil naaawa siya sa murang edad nito. Marami na itong alam na trabaho, kaya wala siyang dahilan para paalisin siya. Tulog pa ang ibang mga bata sa ganitong oras, ngunit gising na gising si Dexter at gumagawa ng gawaing bahay. Hindi siya marunong magpalaki ng anak, pero sa nakikita niya kay Dexter, basta may makain ito sa araw-araw, ay kaya niyang suportahan ang sarili niya sa pagtatrabaho na naging proud sa kanya. Magkaiba man sila ng mga ina, hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang ginagawa niya. Lumalaban sa buhay at umaalipin sa mga estranghero para sa pera sa maruming paraan. Kaya hanggat maaari ay ayaw niya masira ang buhay ng batang ito at maging katulad niya kung magkakatulong siya. Dahan-dahan siyang bumaba sa stool at inilagay niya ang mga hiniwang gulay sa isang palanggana at hinugasan sa lababo. Sa kaniya ito inalagay sa kumukulong tubig sa loob ng kaldero. Ngumiti ito sa kanya ng napakatamis na magtama ang kanilang mga mata. Gising na po kayo, ma'am. Masyado pa pong maaga. Sabi ni Dexter. Maaga ako magtatrabaho. Bakit ang aga mo gumising? Ang bata mo pa para gumawa ng gawaing bahay. Hindi ko naman sinasabi magtrabaho ka dito. Sabi ni Gab. Hindi man lang nawala ang ngiti sa labi niya. Hayaan niyo na po ako, ma'am. Gusto ko lang hong bumawi sa inyo. Sagot ni Dexter. Kumuha siya ng tray at nilagyan ng kanin bago nilapag sa mesa. Kumuha din siya ng isang pitsil ng tubig at juice mula sa refrigerator. Pinagyan din siya nito ng plato, kutsara at tinidor. I appreciate it, sabi ni Gab. Tahimik silang nakaupo at kumakain pagkatapos ng ilang sandali. Walang pakialam si Gab sa kanyang diet. Ang gusto lang niyang gawin ay i-enjoy ang katotohanang masarap ang luto ni Dexter. Hindi pa siya tataba sa oras na ito. Siya ay higit na nagugutom. Natapos na ang pagkain ni Gab ay tumayo na pagkatapos uminom ng tubig na ibinigay ni Dexter. Habang bitbit ang kanyang Prada bag ay humarap ito sa kanya. I have to go. Ang gusto ko ay manatili ka dito sa bahay at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Dahil kung uuwi ako, hindi na kita makikita dito. No second chance, sabi ni Gab. Okay ho ma'am, noted po. Hihintayin ko po kayo makauwi. Magalang na sagot ni Dexter. Mabuti. Lumabas na ng kondo niya si Gab. Pumunta muna siya sa parking lot ng nasabing kondo at binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Okay lang na mahuli siya ng konti dahil hindi naman masyadong istrikto ang may-ari ng pinagtatrabahuhan niya. Nasa loob na siya ng sasakyan at naglalagay ng seatbelt. Inayos muna niya ang kanyang sarili at tiningnan kung natanggal ba ang kanyang make-up at nakita niyang hindi naman, kaya pinaandar na niya ang kotse paalis. Magiging okay naman siguro si Dexter na mag-isa sa loob ng kondo niya, kaya okay lang. Balak niyang bilhan ng isang phone o di kaya isang tablet, para naman may magamit ito habang hinihintay siya nitong makauwi galing sa trabaho. Makalipas ang ilang oras ay narating na niya ang building kung saan siya nagtatrabaho. Dali-dali siyang lumabas ng sasakyan nang maipark niya itong mabuti sa may gilid. Bit-bit ang kanyang bagong biling sling bag ay dahan-dahan siyang naglalakad papasok sa opisina nila.
Nakita niya kung paano tumaas ang bawat nguso ng mga kasama niya sa trabaho at alam ni Gab na hindi na naman nakabenta ang mga ito. Inilagay niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang sling bag at hinarap ang kanyang mga kasamahan na parang natalo sa sugal na libo ang itinaya. Anong nangyari? Napagalitan ba kayo? Tanong ni Gab habang tinitingnan isa-isa ang mga kasama. Di naman, pero paniguradong wala na naman kaming kita nito araw-araw. Nakasimangot na sabi ni Jazz na binabae. Nag-aalala na siguro na iiwan na ng jowa dahil walang madatong, dahil walang benta. Hayaan nyo na, hindi kasi araw-araw papanig sa atin lahat ng swerte. Sagot ni Gab. Kung naging gaya mo naman kami kaganda, ay sigurado magiging okay ang lahat. Sabi naman nila Lane na halatang naiinis na sa mga customers nila. Guys, okay lang yan. Kung hindi tayo makabenta ngayon, pwede namang bukas. Marami pang araw. Sabi ni Gab na pilit pinapalakas ang loob ng mga kasamahan niya. Oo, alam naman namin yan. Pero ayaw namin maraming nakatambak na ibibenta dahil mas mahihirapan na kami. Pinipilit na nga kami ng manager na magbenta na. Galit na sabi ni Julian na halatang gusto na makabenta dahil may 5 anak na pinapaaral. Iniwan ito ng asawa sa kalagitnaan ng problema. Napabuntong hininga na lamang si Gab. Mahirap pa namang pakiusapan ng kanilang manager na si Dustin. Kung hindi lamang siya nito type, ay pahihirapan din siya nito ng sobra. Pero alam niya kung paano at kung saan hahanapin ang kiliti nito sa katawan, kaya palagi siyang nakakalusot. Siya nga pala, kanina ka pa hinahanap ni Mr. Salazar. Kapag daw darating ka, ay papuntahin ka sa opisina niya. Sabi ni Shane. Sige. Gagawa ko ng paraan para naman umaliwalas yung mga pagmumukha ninyong lahat. Sagot ni Gab, sabay tayo. Binitbit niya ang kanyang sling bag at naglalakad ng mahinhin papasok sa opisina ni Mr. Salazar. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at nakita niyang nakaupo si Mr. Salazar sa swivel chair nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay ngumiti ito ng sobrang tamis. Napakaamo ng mukha nito, pero kabaliktaran ng pag-uugali nito. Lalo na't may gustong gawin, pagkatapos ayaw ibigay ng natitipuhan itong babae. Mabuti na lang at naging loyal ito sa batang-bata na nobya, kaya naging magkaibigan na lamang silang dalawa. Akala ko ay hindi ka makakapunta ngayon. Alam mo bang masyado na nag-aalala ang mga kasamahan mo? Pero since nakikita ko namang importante silang lahat sa'yo, ay ginawan ko na ng paraan. Sabi ni Mr. Salazar. Kumunot ang noo ni Gab. At ano naman ang kapalit? Nakataas ang kilay na tanong ni Gab. Napahalakhak si Mr. Salazar. Kahit na sumobrang ganda mo, hindi ko kayang saktan ng damdamin ng nobya ko. Sagot ni Mr. Salazar. Good. Agarang sagot ni Gab. Pero gusto niya makilala ang sales agent sa likod ng 8 kondo na binili niya. Sabi ni Mr. Salazar. Kulang na lamang ay lumawa ang mga mata ni Gab sa narinig. 8 kondo at iisang tao lang ang bumili. Ang yaman naman ng lalaking iyon. At anong gagawin ko? Tanong ni Gab. Simple lang. Gusto ka niya makilala at magkaroon ng dinner date. Sagot ni Mr. Salazar at tinanggap niya ang binigay nitong calling card. Matapos itong matanggap ni Gab, ay nagsimula na siyang maglakad palabas matapos makapagpasalamat kay Mr. Salazar at sinabi nitong papasukin ang mga kasamahan niya. Paniguradong sigurado na ang incentives na matatanggap ng mga ito. Napatingin ang mga kasamahan niya sa kanya at naghihintay sa pwede niyang sabihin. Pumasok na daw kayong lahat sa loob, sabi niya, at sabay ang mga ito na pumasok sa loob. Naguunahan pa kung sino ang maunang pumasok. Napangiti na lamang si Gab at lumabas ng building. Kapag maibenta lahat ng mga kondo nila, ay wala na agad silang trabaho. Habang naglalakad ay napatingin na lamang siya sa calling card na bitbit niya. Joe M's Corporation ang nakalagay at numero na pwedeng tawagan. Nang nasa loob na ng kotse niya si Gab, ay kukunin na sana niya ang kanyang phone nang bigla itong tumunog. Kaya dali-dali niyang tiningnan kung sino ang tumatawag at nakita niyang hindi nakarehistro ang nasabing numero. Sinagot niya agad ito dahil baka importante ang kailangan sa kanya. Si Miss Gab Celestin ba ito? Sabi ng boses babae sa kabilang linya. Ako nga. Sino po sila? Sagot niya. Sekretaryo po ito ng Joe M's Corporation. Willing ka po bang ma-meet ng owner ng kumpanya? Tanong ng babae. Sure.
Sabi niya. Mabuti ho. Naka-reserve na ang table niyo sa isang Tokyo restaurant, miss. Sabi ng babae. Okay, thanks. Pagkababa ng tawag ay pinaandar agad ni Gab ang kanyang kotse paalis. Naging kuryoso din siya kung sino ang lalaki sa loob ng lahat ng pagbili ng 8 condo unit nila. At gusto niya ring magpasalamat rito. Makalipas ang ilang oras ay narating na niya ang Tokyo restaurant. Nagkandaligaw pa naman siya dahil hindi naging pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Pagkalabas ni Gab ay napatingin siya sa paligid at alam niyang nandito siya sa isang expensive restaurant. Naglagay muna siya ng konting kolorete bago pumasok sa loob. Iginiya siya ng waitress sa reserved table ng Joe M's Corporation. Nang marating niya ang venue, ay may nakita siyang isang lalaking matipuno. Nakausap ang isang waitress sa di kalayuan. Nakatalikod ito sa may gawin niya, kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Umupo siya nang ipinaghila siya ng waiter sa isang upuan. Ang kanyang tingin ay nakatutok lamang sa lalaki. Nang sa paglingon nito ay makikita niya ang itsura nito. Nang magtama ang mata nilang dalawa ay parang mahuhulog ang puso ni Gab. Napakagwapo nito sa kanyang paningin at mas nadagdagan pa ng bigla itong umiti ng sobrang tamis at naglalakad papalapit sa table nilang dalawa. Sobrang tangos ng ilong nito na pumagay sa itim nitong buhok. Masaya akong makita ka ulit, miss. Sabi ng lalaki at gusto makipagkamay sa kanya. Sa nakakunot niyang noo ay tinanggap ni Gab ang kamay nito. Gusto niya magtanong kung saan sila unang nagkita. Umupo ang lalaki sa harapan niya habang hindi malang nawala ang titig nito sa kanya, dahilan para hindi siya mapakali. Gab Celestine, pakilala ni Gab sa kanyang sarili. Alam ko at nasabi na sa akin ni Mr. Salazar. Ako nga pala si Joe M. Salvacion. Sabi ng lalaki. Nandito ako para gusto kong magpasalamat dahil sa pagbili mo ng lahat ng condo unit na binibenta namin. Sabi ni Gab. Kumain muna tayo, Celestine, bago tayo mag-usap na dalawa. Sabi ni Joe M. Hindi alam ni Gab kung bakit ang sarap sa pakiramdam kung si Joe M. ang nagbibigkas ng pangalawa niyang pangalan. Aminado siya sa kanyang sarili na sa unang pagkakataon ay ito ang lalaki nagpapatibok ng puso niya. Hindi niya mabatid kung bakit masarap sa pakiramdam ang presensya nito. Nakita niya na nagsimula na maglagay ng pagkain ng mga waiter. Makalipas ang ilang minuto ay nalagay na lahat ang order ni Joe M. Bawat galaw nito ay nakabantay lamang si Gab at nakita niya kung gaano ito kagwapo sa paningin niya. Nakatanga lamang si Gab kay Joe M. at hindi pa siya kumuha ng plato at sumandok ng pagkain. Nakita niyang naglagay si Joe M. ng pagkain sa plato, pati na rin ng ulam at binigay sa kanya at nilagyan din ito ng juice ang baso na nasa tabi niya. Kumain ka ng marami at huwag ka nang mahiya sa akin. Di naman ako kumakain ng tao, sabi ni Joe M. sa kanya habang tumatawa. Ito ang unang lalaki na nakita niya kung gaano ko gwapo kung tumawa. Kaya walang tulak kabigin ng lalaking ito, masyadong perpekto at sobrang bait pa. At wala man lang siyang kahit konting makikita na may pagnanasa ito sa kanya, hindi gaya ng mga lalaking nakikilala niya. Kalahating oras ang lumipas ay tumingin sa kanya si Joe M. Kaya napahinto si Gab, naging seryoso ang pagmumukha nito. Ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo ay hindi libre. Hindi dito nagtatapos ang lahat sa ating dalawa, sabi ni Joe M. habang titig na titig sa pagmumukha niya. Kahit naguguluhan at naaasiwa, ay nagawa pa rin magtanong ni Gab. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Simple lang. Iwan mo lahat ng trabaho mo at sumama ka sa akin. Kaya kong ibigay ang lahat ng luho mo, sabi ni Joe M. Kung gaano man ito kamasayahin kanina, ay ganito din ito kaseryoso ngayon. Hindi magawang tumawa ni Gab. Hindi lahat ng bagay ay pwede mong gawing business, sabi ni Gab sa seryosong boses. Talaga? Bakit ikaw? Anong naging rason mo kung bakit ginagawa mong negosyo ang sarili mo? Kung kaya mo namang magtrabaho ng marangal? Tanong ni Joe M. Hindi nakasagot si Gab. Hindi niya alam kung bakit alam ng lalaking ito ang tungkol sa sekreto niyang trabaho. Nahihiya siyang tumingin rito dahil nabuko na ang sekreto niya na kahit gaano man siya kaganda sa panloob na anyo ay naging marumi ang panlabas niyang kaanyuan. Napayuko na lamang siya. Wala siyang naisagot dahil alam na nito ang totoong trabaho niya. Pero hindi siya papayag na tapak-tapakan nito ang pagkatao niya.
At ano namang pakialam mo? Sabi ni Gab. Dahil mahal kita, kaya gusto kong makialam sa'yo. Sagot ni Joem sa sinserong tono. Kulang na lamang ay malaglag si Gab sa kinauupuan niyang silya. Siya, mahal ng lalaking ito. Pero paano? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagbibiro, Celestine? Sagot ni Joem. Hindi na nakapagsalita si Gab. Ayaw niyang isipin ang mga sinasabi nitong lalaking kaharap niya at ayaw niyang maniwala na mahal siya nito. Gayong ngayon lamang sila unang nagkita. Ayaw mo maniwala? Bakit naman hindi? Kung iniisip mo na may lalaki pa bang tatanggap sa'yo sa kabila na naging trabaho mo, ay tanggap kita. Kahit ano ka pa. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka na babalik sa Casino Royale gabi-gabi. Kaya kong ibigay ang magandang buhay sa'yo. Sabi ni Joem. Walang nagawa si Gab, kundi ang tumango na lamang dahil mag-iinarte pa ba siya. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon kaya hindi na niya palalampasin pa. Nakita niya kung paano ngumiti si Joem sa kanya at nilapitan siya sabay halik sa kanya mga labi. Gusto maglupasay ng iyak ni Gab dahil hinalikan siya nito na puno ng pagmamahal imbes na mandiri sa kanya. Pagkatapos ng ganung nangyari sa kanilang usapan sa restaurant ay hindi na siya tinantanan ni Joem. Palagi na lang itong nakasunod sa kanya. At sinunod niya ang sinabi nitong titigil na siya sa pagpunta sa Casino Royale at binigyan siya nito ng negosyo na tanging pinupuntahan at binabantayan niya araw-araw. At palagi siyang kinikilig dahil palagi siya nitong pinupuntahan sa building upang alamin kung nasaan siya. Gusto niyang isipin na siguro wala itong tiwala na baka kapag nalingat ito ay babalik siya sa Casino Royale. Matagal na niyang iniwan ang trabaho niyang iyon nang makilala niya ito. Kaya wala siyang rason para dungisan pa niya ang kanyang sarili. At si Dexter naman ay inampo nila ng legal dahil wala namang naghahanap pa rito. Pinaaral nila at binigyan ng magandang buhay at inangkin na parang tunay na anak. Hapon na at nandito siya ngayon sa kanyang boutique. Hindi naman siya masyado naburo. Busy siya sa pagtutupi ng mga damit na binili ng customer nang biglang may malamig na bagay na tumama sa kanyang pisngi at may dalawang kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Paglingon niya ay ang nakangiting mukha ni Joem ang nakita niya. Hinarap niya ito at binigyan ng malutong na halik sa labi, dahilan para mapahalakhak ito. Ang sarap sa pakiramdam kapag ganitong may tumutunog na halik ako kada punta ko rito. Sabi ni Joem. Siyempre naman, siya nga pala. Bakit ba nandito ka ngayon? Wala ka bang pasok sa opisina mo? Tanong ni Gab. May importante tayong pupuntahan ngayon, kaya nandito ako. Makapaghihintay ang trabaho ko sa opisina. Pero hindi ang pupuntahan natin ngayon. Sagot ni Joem. Talaga? Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Gab. Malalaman mo rin kapag nandun na tayo. Sagot ni Joem at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Sige. Makalipas ang ilang minuto ay lulan na sila ng kotse papunta sa hindi niya alam. Tahimik lang si Joem na nagmamaneho. At hindi naman siya ulit nagtanong pa kung saan ang destinasyon nilang dalawa. Hanggang sa narating nila ang isang beach resort. Walang katao-tao, kaya alam niya na nasa isang private resort sila. Naunang bumaba ng kotse si Joem at pinagbuksan siya nito ng pinto at inalalayan pababa. Ramdam ni Gab ang lamig sa suot niyang manipis na bestida. Hindi naman sinabi nitong dito sila pupunta. Nakapagdalasala siya ng jacket. Sa tagal ng paglalakad nila, ay huminto sila sa isang table na may maraming kandila at mga bulaklak na nakapaligid sa buong lugar. Kaya masyadong masaya si Gab. Gusto niyang alamin at magtanong kung kanino ang resort na ito dahil sobrang malaki. Pero natahimik na lamang siya dahil narinig niya may sumitsit malapit sa may likuran niya na sobrang dilim pa. Kaya nakaramdam siya ng takot at balak niyang hawakan ng kamay ni Joem na nasa tabi niya lang. Pero para lamang siyang humawak ng hangin pagtingin niya at nakita niyang nakaluhod ito habang may pinapakitang singsing sa kanya. Napatakip na mukha si Gab sa sobrang gulat. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Hindi niya natunugan ang ganitong bagay at ganitong sorpresa. Nakita niya sa mukha ni Joem ang takot. Kaya bago pa ito magtanong sa kanya ay inunahan na niya. Oo Joem, pakakasal ako sa iyo mahal. Sabi ni Gab. Kaya tumayo si Joem habang hilam ng luha ang mga mata. Saka nilagay sa kanyang kamay ang suot nitong singsing. Salamat mahal. Mahal na mahal kita.
Sabi ni Joem. Mahal na mahal din kita, Joem. Aalagaan kita hanggang sa dulo. Sagot ni Gab habang pinupunasan niya ang luha ng lalaking mahal niya. Nasa sayo pa ba ang jacket? Tanong ni Joem. Jacket? Naguguluhang sagot ni Gab. Yung nilagay ko sa balikat mo nun sa hospital. Hindi mo na ba naaalala pa? Nakangiting sabi ni Joem. Ikaw ang nagbigay sa akin nun? Hindi makapaniwalang tanong ni Gab. Oo, at mula pa noon ay hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya ginawa ko ang lahat para mahanap kita mula pa noon. At ngayon, magiging misis na kita. Nakangiting sagot ni Joem. Napangiti na lamang si Gab. Hindi man naging maganda ang simula ng buhay niya, pero bumawi naman sa huli kasama ng lalaking mahal niya.